Pinakamadaling dalhin, hindi nakakangalay gamitin. Yan ang pinakamaganda sa isang automatic motorsiklo, lalo pa kung ito ay sagana sa specs and features. Kaya naman sa video nito ay tatalakayin natin ang tatlong mga motor na malamang ay hindi mo pa alam, pero siguradong kabibiliban mo ang bawat mga katangian. At yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to. MVP SC 125cc. Ang MVP SC 125 2023 ay ang talagang magpapa-excite sa mga scooter enthusiast dahil sa taglay nitong mga combination at function ng pinakabagong sistema sa larangan ng teknolohiya. Sa mga hindi nakakakilala sa brand na MVP, na ang ibig sabihin ay Moto Bologna Passion, ito ay bagong kumpanya o brand lamang ng motorsiklo na nagsimula na sa bansang Europa noong nakaraang taon lamang. At naglabas na ng ilan sa mga pangunahing motorsiklo na tiyak ay napapakinabangan na rin sa pang-araw-araw. At isa na nga dito ang kalalabas lang din na SC125 2023, isang pang daily commuting na klase ng scooter na napaka-elegante at may pagka-premium na datingan. Sa forma at looks na din kasi ng motorsiklong ito na may pagka-maxi scooter type at kakaibang disenyo ng front face headlight nito na unang mapapansin mo na kagad sa estilo na walang katulad. At kung pagandahan siguro ang basihan ay maninibago ka pa talaga. Pero wag kayo mga kaibigan, ang mga ilaw nito ay napakaliwanag at visible na din talaga dahil sa naka fully compact LED type na rin ang mga ito. Mapa headlight, daytime running light, signal lamps at ang tail lamp nito na sobrang ganda at kakaiba rin. Natiyak ay isa na yan sa panalo dito dahil karamihan sa 125cc natin na scooter dito sa bansa ay hindi pa naka full LED ang mga ilaw. Kaya dito pa lang ay okay na talaga. Samahan pa yan ng naka TFT Digital Instrument Cluster na LCD type na rin. Ang maganda sa function ng funnel gauge nito bukod sa napakadaling intindihin ay equipped na rin kasi ito sa bagong feature ngayon na smartphone connectivity na parang katulad lang din ng sistema at function ng Y-Connect system ng Yamaha. Sa pamamagitan nito ay maiko-connect mo sa iyong cellphone sa sistema nito para sa daily activity at mga maintenance recommendation ay mas updated ka at mas mamomonitor mo pa ng maigi at mapapanatili ang maayos na pag-aalaga sa ating motorsiklo. At syempre kasama na rin diyan ang last parking position, tire pressure at iba pang malfunction sa loob ng kabuuang makina nito. Alright, ganyan na talaga siguro ang mga bagong henerasyon ng motorsiklo ngayon na mas pinapadali pa lalo ang trabaho nating mga tao. At bukod pa dyan mga kaibigan, isa rin sa ipinagmamalaki ng motorsiklong ito ang pagiging keyless entry na ng ignition system na may kasama namang anti-theft alarm na mas magpapatibay ng kapanatagan sa sarili dahil sa alam mong hindi rin ito basta-bastang mananakaw. Alright, at pagdating naman sa kabuang engine specs naman ito ay powered by 124.8 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam with 2 valves engine na naka liquid cooled ang cooling system at naka-injected type naman ang fuel system nito na kahit sa ang biyahe, mapa long ride, city ride o kaya naman for daily use ay mas mainang gamiting partner sa pang-araw-araw. Alright, ngunit pagdating naman sa bore and stroke, ito ay may 52.4mm by 57.8mm na size na tumutulong din sa mas marami at malakas pang RPM na maggagawa nito. At ang compression ratio naman ay may size na 10.9:1 na kung tutuusin sa buong detalye ng engine specs nito ay hindi ka na rin naman talo. At kung ang pagbabasehan naman ang engine performance, pagdating sa maximum output, ito ay nakakagawa ng 11 horsepower sa kada 8,500 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 10.7 Nm sa kada 5,000 RPM. Kaya pagdating sa maximum speed na nagagawa nito, ito ay umaabot sa 95 km/h. Gaya ng mga sikat na 125cc dito sa bansa ay hindi na rin nalalayo ang top speed nito. Right? At ang pinakamahalaga rin sa panahon ngayon, kung ito nga ba'y nakatitipid din sa pagkonsumo ng gasolina. Well, good news na rin mga kaibigan dahil may average fuel consumption lamang din ito na hindi bababa sa 50 km/l ang konsumo ng gasolina. Na may malaking fuel tank capacity na rin, sa long ride ay hindi ka rin bibitinin sa pagkakaroon naman
ng 11 liters ang full tank. At kagaya ng ibang kalalabas lang din na motorsiklo, ito ay certified Euro 5 compliance na rin na mas mainam sa kalikasan ang emisyon nito. At pagdating naman sa suspension nito, sa front ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. At sa parehong braking system, ito ay naka-dual disc type na rin sa front na naka-single disc na may size na 260mm with equipped ng 3-piston caliper brake na kung saan ay mas malakas at siguradong makapit na braking system nito. Wala nga lang ABS sensor, pero kahit papano ay naka 3-piston caliper brake na rin na sobrang tatag na rin. At ang rear brake naman ito ay naka single disc brake with single piston caliper brake naman din. At para naman sa wheel and tires nito, naka tubeless at alloy wheels na rin ang mags nito na may kabuang sukat sa harap na 100/80R16 habang ang rear tire size naman nito ay 120/70R40 naman. Makakapal ang gulong nito kaya maganda na rin i-banking. At para naman sa dimensions and capacity, dito natin malalaman kung gaano rin nga ba kalaki ang motorsiklong ito. Sa pagkakaroon ng kabuang haba nito na umabot sa 2050mm, may kabuang lapad ito na 710mm at taas naman na 1165mm. Ang buong bigat naman ng motorsiklong ito ay nasa 125kg na may wheelbase size na 1425mm. Ang seating height nito ay medyo may kataasan, hindi masyadong compatible sa ating mga height na umabot sa 800mm. Siguradong kakayanin lang na hanggang sa 5'4" ang height. So ang kasalukuyang presyo naman nito mga kaibigan na lumabas sa ibang bansa, ito ay nagkakahalaga ng hanggang sa 195,000 pesos. Woton Storm V125. Ang Woton Storm T125 ay ang bagong modelo na klase ng dual sport type scooter na maihahawig mo rin talaga sa pormahan ng Honda ADV. May malayong hugis nga lang ito, pero ang concept ng buong detalye ay talagang akmang-akma sa hubog at dating ng Honda ADV na may pagka-aggressive at napaka-perfect ng overlook nito, lalo na sa side portion. Napasi na rin sa kumpirmasyon ng gumawa ng motorsiklong ito ay naging inspirasyon din talaga sa paggawa ng estilo ay ang Honda X-ADV 750cc. Kaya medyo may similarity rin talaga. Sa madaling salita, ito ay pinaamong muka ng X-ADV 750. At sa mga hindi pala nakakaalam, ang Woton Motors Company ay isang Spaniard automotive dealership na nagpo-produce at nagdi-distribute din ng mga scooter, bikes, motorcycle at ilan sa mga produkto na kilala sa iba't ibang bansa. At nagmula ang kumpanyang ito sa bansang Spain na na-establish pa noong 2009 at hanggang ngayon ay patuloy ang pag-usbong sa merkado ng kumpanyang ito. Kaya kung sa antas ng teknolohiya lang din naman ang pag-uusapan ay sinisiguro ng kumpanya ang sagana at hindi titipirin ang bawat obra na kanilang inilalabas. Kaya naman sa paglabas din ng modelong ito na Storm V125 ay tinitiyak sa marami ang kalidad at pagiging convenient nito sa napakaraming bagay, tulad na lamang ng pagkakaroon nito ng napakalawak na underseat compartment storage na kasyang-kasya raw ang dalawang full face helmet mo dito. Bukod pa dyan ay meron na rin itong pocket glove box compartment para naman sa ibang maliliit na bagay. Sa harapan ito makikita. At base na rin sa manufacturer nitong motor, ang klase ng upuan na inilagay dito ay napaka-premium type. Bukod pa dyan ay wala naman nakalagay na ibang detalye kung anong ibig sabihin, pero I think siguro ay naka-leather type na ang seat cover nito. So kung sakali mang ganun ay mas matibay na ito sa mga kalmot ng pusa. At bukod pa dyan mga kaibigan, meron na rin pala itong USB port charging system na pwede ka na rin mag-charge ng gadget mo dito mismo sa motorsiklo. At pagdating sa iba pang external parts details naman, ang mga ilaw nito mapa-headlight, daytime running light, mga turn signal lamps at ang taillight nito ay mga naka full LED type na. Mas maliwanag at hindi basta-basta napupunte. Maganda rin ang bawat disenyo ng pagkakahulma dito kasi talagang napaka-unique. At pagdating naman sa kanyang instrument panel, ito ay naka full LCD digital cluster panel na isang monitor screen na rin. Mas malapad ito compare sa ibang motorsiklo na nakikita na natin dito sa bansa. Mas mabilis ding maunawaan ang anumang sign o notification na lumalabas dito. At bukod pa dyan, nasa sistema na rin nito ang engine check warning, idling stop system at marami pang iba.
Maganda ang klase ng windscreen din nito na adjustable din yan. Napakaganda ng forma ng cocktail nito at hindi siya naka-naked handlebar ng parang sa Honda ADV. Kaya parang napaka-premium tuloy tingnan ng pagka-sporty looks nito. At pagdating naman sa iba pang bagay mga kaibigan, ang highlight din sa motor na ito ay ang pagkakaroon nito ng naka-dual channel ABS sensor sa safety features na rin. Na pagdating naman sa braking system, ito rin ang kakaiba dito. Dahil sa front brake nito, ito ay naka-single disc with 4-piston caliper brake. Mas malakas ang stopping force na sinamahan ng ABS sensor kaya sa safety ng pagpipreno ay makakasiguro ka sa napakahusay na paggamit ng brake system. Alright. At pagdating naman sa rear brake nito, ito ay naka-single disc with single piston caliper brake naman na pang-suporta lang talaga sa buong braking procedure nito. At itong motor nga pala pagdating sa kabuang makina ay powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder 4-stroke at naka-dual overhead camshaft engine na ang makina nito na may fuel system naman na EFI o Electric Fuel Injected Type, na isang klase ng fuel system na sobrang nakatutulong sa pagtitipid sa gasolina. Kaya pagdating sa konsumo ng gasolina nito, na base na rin sa ilang testing na nagawa dito, ang motor na ito ay nakakakonsumo ng hanggang sa 60 km per liter. Swak na swak para gamitin itong pang daily use. Napapanahon na rin talaga siguro na magkaroon tayo ng sobrang tipid na motor na gaya nito kung magkataon man, na may fuel tank capacity naman na 12.5 liters ang full tank. Mas malaki ang full tank nito kaysa sa Honda ADV 160. Kaya kung sa long ride naman ito gagamitin ay mas maa-appreciate mo pa. Ngunit pagdating naman sa cooling system nito, medyo na pag-iiwanan nga lang pagdating dito dahil sa naka-air-cooled type pa lang ang cooling system. But anyway, kahit papano ay matatag na rin naman ang performance at kapasidad ng makina nito dahil pagdating sa maximum output level na nagagawa nito ay umaabot sa 14 horsepower sa kada 8,500 RPM na may maximum meter of torque naman na 13 Nm sa kada 7,000 RPM. Kaya pagdating sa arangkada mga kaibigan, nasabi na rin natin kanina na kahit sa 150cc o mas matataas na makina ay mukhang makakasabay. Wala pa nga lang malinaw na detalye kung ano ang top speed nitong motor, pero kung pagbabasihan na natin itong mga detalye ng kabuang makina ay siguradong hindi rin basta-basta ang ipapamalas na bilis nito sa kalsada. Alright. Ngunit gayon pa man guys, para sa ilan anuman ang maging bilis nitong motor, ang mahalaga pa rin dyan ay mas magagamit mo ng pangmatagalan. At sa iba pang features nitong motor, may kasama na rin pala itong hazard light at pagdating naman sa kanyang ignition system, ito ay naka-keyless entry na. Kaya hindi na rin ganon kadaling kunin o nakawin ng iba na magtatangka rito. At para sa iba pang mga detalye nito, sa buong sukat naman ng gulong nito sa harapan, ito ay may 120 by 80R14. Habang ang rear tire size naman nito ay 130 by 60R30 naman. At ang mga suspensions nito ay napaka-smooth na rin ng response sa malulubak dahil equipped din ito ng mga reliable at long travel na suspension system. Sa front ito ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-integrated transmission and adjustable double shock absorber. Nasa pamamagitan ng sistemang ito ay hindi matagtag kahit maidaan mo sa malulubak na kalsada. At sa dimensions and capacity naman, ang buong sukat nitong motor ay may kalakihan din pagdating sa kabuang lapad, ito ay may sukat na 765mm at sa kabuang taas naman ito ay may 1330mm at buong haba naman na 2120mm. Ang bigat naman nitong motor ay nasa 146 kg at fuel tank capacity nga na 12.5 liters. Sobrang laki ng fuel tank nito kaya pang long ride mga kaibigan ay talagang magugustuhan mo, lalo na sa napakatipid pang kumonsumo na umaabot nga sa 60 km per liter. Sulit ka talaga sa motor na to kung darating man dito sa bansa. Dahil sa ngayon ay available pa lamang ito sa bansang Espanya kung saan ito ginawa. At o nga pala, para sa kabuang presyo nito, lumabas ito sa bansang Espanya na may kabuang presyo na 3,500 pounds. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot sa hanggang 232,000 pesos. RGB T160
Ang SYM o Sanyang Motors ay naglungsad kamakailan lang ng isang bagong update na motorsiklo na DRGB D160 2023 model. Isang futuristic na dual sport motorcycle scooter na may modernong katangian sa specs and features nito. Maging sa forma at disenyo nito, makikita ang pagiging unique type ng isang motorsiklo na sinasabing walang katulad sa anyo na tumutukoy sa pagsasanib ng kultura at sining at ang pagkakaiba-iba ng bawat elemento ng disenyo nito. Nasilangan at kanluran, hindi man maintindihan ang bawat detalye bago na form ang kalalabasan, ay nakagawa pa rin ng kakaibang disenyo ng motorsiklong ito na DRGV T160. At ito ay nagmula sa Italian Dragon na ibinase sa simbolo ng lakas at bilis ng isang dragon. Kaya kung mapapansin natin mga kaibigan, ang itsura nito ay parang isang dragon talaga, na may angking lakas at bilis daw dahil sa ang buong makina nito ay pinapagana ng 158 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke with single overhead camshaft engine. Naka-liquid cool type na rin ang cooling system nito at naka-electronically fuel injected type na rin ang fuel system naman ito, na napakatipid din daw sa pagkonsumo ng gasolina at equip na rin ang motorsiklong ito sa kabuuang makina na ZRSG o Zero Resistant Starter and Generator. O sa ibang term guys, ito ay idling stop and start system na sinasabing kapag nakahinto pansamantala ang motorsiklo pagkatapos ng 3 seconds ng idling ay otomatikong namamatay din ang dragging ng makina. At kung patatakbuhin mo na ay pihitin mo lang ang throttle ay otomatiko na itong magbubukas. Dahil dyan ay nakatutulong din talaga na mabawasan ang mga nasasayang na gasolina habang nakahinto sa traffic light, alright? At bukod pa dyan guys ay meron na rin itong sistema na tinatawag namang ALE o Anti-Lift Engine Hanger System. Ito naman ang sistema na kung saan inaalis ng ALE system ang anumang dragging ng makina na nararamdaman natin minsan sa manubela na kung saan ay nagkukos pa nga ng isang aksidente. Lalo na kung matagal ka nang nakababad sa pagdadrive at hindi maiwasan ang pagdragging ay delikado rin talaga. Kaya sa bagong ALE na sistemang ito ay mas magiging komportable at stable lang ang biyahe kahit mag long drive ka pa, alright? At pagdating naman sa engine performance nito ay may maximum power naman na 13 horsepower sa kada 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 14.6 Nm sa kada 6,000 revolution per minute. At ito pa ang isa sa pinakamaganda sa motorsiklong ito guys, dahil equipped na ito sa mahalagang safety features tulad na lamang ng ABS sensor o anti-lock braking system, na kung saan ay maiiwasan ang pagkadulas sa biglaang pagpapreno sa napakabilis na takbo. At meron pang isa, bukod dyan ay mayroon na rin itong kasamang traction control system. Ito naman ang sistema na kung saan binabalanse ang ikot ng dalawang gulong nito, na nagbibigay ng ligtas na pagtakbo kahit maidaan mo ito sa mga alanganing kalsada. Tulad na lamang sa mga malulubak na daan, mga basa o matutubig na kalsada, o kaya biglaang pagkurba o pagliko sa mga hindi mo kabisadong lugar na napakabilis pa ng takbo mo. Dahil sa traction control system, isa sa pangunahing safety features na din ng motorsiklong ito ay mas magiging komportable pa ang biyahe mo, alright? At isa rin sa ipinagmamalaki ng motorsiklong ito ang bawat disenyo ng mga ilaw nito, mula headlamp, DRL, pati sa taillight nito ay walang pinagtularan, dahil napaka-unique din talaga nito guys. Naka full LED na rin ito kasama ng mga turn signal lamps nito. At napakalakas na rin ng bawat ilaw nito na siguradong pananatilihin ang pagiging visible sa madidilim na kalsada. At pagdating naman sa instrument cluster nito na napaka-automatic naman, naka-auto dimmer with high-tech LED instrument panel, napakaangas ng forma nito dahil hindi naiwan sa pagiging uniqueness na may katangian kapag madilim o maliwanag ay otomatikong nag-a-adjust din ang brightness nito na bumabase rin sa liwanag ng kapaligiran, alright? At oo nga pala guys, naka Euro 5 compliance na rin ang buong makina nito, kaya napaka-eco-friendly na rin. At pagdating naman sa mga suspensions nito, sa front ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman ito ay naka single-sided monoshock absorber. At base na rin sa SYM claim ay maganda rin talaga ang bouncing nito, hindi matagtag, napakabanayad at napaka-komportableng sakyan. At ang braking system naman nito sa front ay naka disc type with size na 260mm.
Naka ABS sensor na ito at ang rear brake naman nito ay naka disc type din na may size naman na 230mm at naka ABS sensor na rin. Dahil nga sa naka dual channel ABS sensor din ang motorsiklong ito ay safe na safe rin ang braking procedure nito. Alright. At para naman sa fuel tank capacity ng motorsiklong ito, malaki-laki ang fuel tank nito na naglalaman naman ng 7.4 liters na kayang kumonsumo naman sa napakatipid na paraan dahil kumukonsumo lamang ito ng hanggang sa 45 km per liter. Para sa iba pang features nito guys, nabanggit natin nga kanina na sobrang siksik sa features ang motorsiklong ito dahil meron na rin itong kasamang USB port charging system na sa portal pocket nakalagay. Pwede ka na rin mag-charge ng iyong mga gadget na lobat habang nagdadrive ka sa napakahabang biyahe. May kasama na rin itong built-in hazard light with passing light na hindi mo na kailangan magpakabit pa aftermarket dahil talagang kasama na ito sa motorsiklo na SYM DRG-BT 160. Alright, napakaluwag din ng underseat compartment storage nito na kasyang-kasya naman ang full face helmet dito. At hindi ka na rin basta-bastang matatakot kung may iwan mo man sa labas ang motorsiklong ito dahil panalo na rin kasi sa security features na naka-shutter lock ang key ignition nito with engine immobilizer. Ito naman ang sistema na kung saan ay naka-centralize lamang ang sistema ng ignition nito sa mismong transmitter key ng motorsiklong ito. Hindi basta-bastang mabubuksan o mamapaganan ng kahit na sino sa pamamagitan ng electrical procedure. Bukod pa dyan ay may kasama na rin itong anti-theft alarm kaya iwas abala talaga sa mga taong magnanakaw. At ang karagdagan pa dyan guys, meron na rin itong side stand engine cut-off switch. Sakaling makalimutan mong magtaas ng side stand ay the best talaga ang ganitong sistema dahil papaalahanan ka nito na itaas ang side stand bago mo mapa-start ang makina. Alright. At para naman sa dimensions and capacity ng motorsiklong ito, dito natin malalaman kung may mga kasize nga ba itong mga motorcycle scooter dito sa bansa. Tulad na lamang sa buong haba nito na may sukat na 1994mm. Ang kabuang lapad naman nito ay 741mm na may kabuang taas naman na 1135mm. May wheelbase size ang motorsiklong ito na 1380mm at curb weight o bigat na 135 kg. Ang seating height naman nito ay 803mm na kayang umupo siguro ang mga height na hanggang sa 5'4 flat. Medyo may kataasan kasi ang seating height nito pero kapag nakabisado na natin ang conversion ng motorsiklong ito sa kanyang suspension ay pwede rin namang pababaan sa bandang uli. Alright. So pagdating naman sa top speed o bilis na nagawa ng motorsiklong ito ay nag-average ng hanggang sa 125 km per hour. May kabilisan na rin ang ganung takbo at hindi na rin papahuli sa mga nangungunang motorsiklo dito sa bansa. Alright, sa mga ganitong klaseng kategorya ng mga motorsiklo na scooter type ay napaka-convenient talaga pati sa traffic dahil napakagaan rin naman itong imaniobra, dalhin at nakaka-relax gamitin kapag tuloy-tuloy na ang takbo mo dahil nakarelax lang naman ang paa mo dito na hindi tulad sa mga manual motorcycle na kahit tumatakbo na ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho ang mga paa mo sa pag-shifting. Alright. At para naman sa kabuang presyo ng motorsiklong ito, lumabas ito sa ibang bansa na may kabuang presyo na $3,400 na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay papatak sa 197,000 I think. Ang presyo na to ay ibinase lamang ang conversion sa lumabas na presyo sa ibang bansa. Huwag na rin kayong magtataka kung bakit ganito kalaki ang presyo nito. Mataas kasi ang kanilang cost of living sa ibang bansa. Kaya malamang malaki ang presyo na inilalabas ng mga ganitong klaseng motorsiklo. Alright. At ang tanong siguro dito ng marami kung kailan nga ba ito dadalhin dito sa bansa. Ngayon ay wala pang malinaw na update kung kasama ito sa dadalhin ng motorsiklong SYM dito sa bansa. Sa dami na rin kasing naglalabasang motorsiklong scooter dito sa bansa ay malamang hindi na rin talaga masyadong mapapansin ang mga ganitong klaseng motorsiklo. Alright, so hopefully someday ay baka dalhin din ito dito sa bansa kung may mga magkakagusto nga. Pero sa tingin nyo guys, nagustuhan nyo ba ang motorsiklong ito pagdating sa mga advantage nito sa ibang mga motorsiklo? Pwede nyong i-comment yan sa ibaba ng video na ito para naman malaman din natin. Alright. Pero bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat o i-shoutout ang ating mga taga-subaybay na si Ma'am Zeby Sinaida at ang channel na Love and Care.
Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. At para sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik, nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa aking channel, maraming salamat din po sa inyo at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At oo nga pala guys, meron na po tayong Facebook page na Oblis TV. Kung may mga time pa po kayo ay pwede nyong bisitahin ang FB page na to dahil may mga ina-upload din po tayo ditong mga impormasyon tungkol sa motorsiklo at iba pa. At syempre humingi rin po ako sa inyo ng suporta. Please click follow, alright? So hanggang dito lamang po ang ating video. This is Oblis Collection. Thank you!